Sa madilim na sulok ng Remedios Calderon Academy, may isang batang halos hindi napapansin, si Elian Pardo. 11 taong gulang pa lamang siya, ngunit tila ba ang buong mundo niya'y palaging nasa ilalim ng anino ng ibang tao. Ang kanyang ama, si Mang Erning, ay janitor sa paaralan sa loob ng 3 dekada. Sa mata ng mga guro at estudyante, si Mang Erning ay isa lang simpleng manggagawa. Ang tao sa likod ng mop, tahimik at halos walang halaga. Kaya't hindi nakapagtatakang maging katulad niya ang kanyang anak sa pananaw ng karamihan. Ngunit may lihim na buhay si Elian, isang mundong nagbubukas tuwing madaling araw bago pa magising ang buong kampus. Bago pa bumangon ang mga guro at mag-aaral, naglalakad si Elian papunta sa likod ng bodega kung saan naroon ang isang lumang silid ng musika. Ang mga sahig nito'y may lamat na at ang mga dingding ay may mga nakasulat na pangalan ng mga estudyanteng matagal nang nagtapos. Naroon ang kanyang tanging yaman, isang lumang violin, pamana ng kanyang yumaong tiyuhin. Hindi man bago, ang instrumentong iyon ay napakaingat na iningatan ng kanyang ama. Sa bawat kalabit ng bow sa strings, tila bumabalik ang alaala ng tiyuhing minsang nangarap maging isang tanyag na musikero. Anak, laging mo itong alagaan. Palaging paalala ni Mang Erning habang iniabot ang violin kay Elian sa unang pagkakataon. Hindi ito basta gamit lang. Ito ang puso ng tiyuhin mo. Kapag tumugtog ka, tandaan mo, tugtugin mo mula sa puso mo. Araw-araw binubuksan ni Elian ang kanyang cellphone na puno ng lumang YouTube tutorials. Ang screen nito'y may crack, ngunit sapat pa ring makita ang kamay ng mga profesional na tumutugtog ng simpleng melodies. Tahimik niyang inuulit ang bawat kilos, bawat pag-slide ng daliri sa strings, hanggang sa maayos niya itong makuha. Ang radyo naman ang kanyang pangalawang guro. Tuwing naririnig niya ang mga pamilyar na kanta, sinusubukan niyang gayahin ang tono gamit ang violin. Sa simula, tunog lata ang bawat nota, ngunit unti-unti niyang natututunan ang tamang posisyon ng kamay, ang tamang bigat ng bow, at ang tamang paghinga habang tumutugtog. Sa mga oras na iyon, malayo si Elian sa mga mapanuyang tingin ng kanyang mga kaklase. Hindi nila alam na habang naglalaro sila ng gadgets o nakikipagkwentuhan, ang tahimik na batang lalaki ay nagiging buhay sa bawat tunog ng kanyang violin. Sa gitna ng kalungkutan at kahirapan, natagpuan niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ang musika. Nakuha mo na pala ang Twinkle Twinkle Anak? Bati ni Mang Erning, minsang naabutan niyang tumutugtog si Elian sa silid. May ngiti sa labi ng ama, bagamat pagod ang katawan sa maghapong paglilinis. Baka bukas, bahay kubo naman. Nagbiro pa si Mang Erning, ngunit ang totoo'y damang-dama niya ang pagmamalaki. Sa mata ng ama, ang anak niyang tahimik at simple ay may tinatagong talento. Isang talento na hindi nakikita ng iba, pero ramdam niyang totoo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong humuhusay si Elian. Unti-unting natutunog ng maayos ang mga nota at nararamdaman niya ang koneksyon hindi lang sa musika, kundi pati na rin sa yumaong tiyuhin na kailan may di niya nakilala. Minsan, habang iniinspeksyon ni Mang Erning ang bodega, narinig niyang tumutugtog si Elian ng Amazing Grace. Napahinto siya at tahimik na pinakinggan ang bawat nota. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang trabaho sa eskwelahan, iyon ang unang beses na naramdaman niyang may naiambag siya na higit pa sa paglilinis ng sahig at pagtanggal ng alikabok. Habang pinapakinggan ang tugtog ng anak, tila sinasabi ng musika na ang bawat sakripisyo niya ay nagkataroon ng saysay. Elian, sabi niya nang matapos ang tugtog, huwag mong kalimutang tandaan kung bakit ka tumutugtog. Tumutog ka para sa kanila. Tumutog ka para sa sarili mo, para sa mga alaala ng tiyo mo, at higit sa lahat, para sa sarili mong kaligayahan. Lumipas ang mga araw at linggo, at bawat madaling araw ay naging mas pino, mas malalim ang tunog na nililikha ni Elian. Bagamat wala siyang formal na guro o mamahaling kagamitan, natututo siyang mag-interpret ng musika, hindi lang sa nota kundi sa damdamin. Kapag may malungkot na araw, mas mabagal ang kanyang tugtog, ngunit kapag masaya,
parang lumilipad ang bow sa strings. Sa musika niya, makikita ang sarili niyang kwento. Ang kwento ng isang batang tahimik ngunit puno ng pangarap. Ang kwento ng isang janitor na ginawang pamana ang musika. At ang kwento ng isang violin na muling nagkaroon ng buhay. Unti-unti, nagsimulang maunawaan ni Elian ang sinasabi ng kanyang ama. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay ang pagtitiwala niya sa sariling kakayahan. Sa tuwing hahawakan niya ang violin, parang naririnig niya ang bulong ng tiyuhin niya. Tugtugin mo mula sa puso mo. Ngunit hindi lahat ay tahimik at simple. Sa susunod na mga yugto, haharapin ni Elian ang isang hamon na magpapabago sa kanyang pananaw. Isang hamon na magdadala ng kanyang musika mula sa tahimik na bodega patungo sa gitna ng entablado. Ang RC Academy ay hindi pangkaraniwang paaralan. Sa halip, ito ay isang institusyon kung saan halos lahat ng estudyante ay anak ng mga kilalang tao, mga politiko, negosyante, artista. Lahat ng makikita mo sa eskwelahan ay magarbo. Mula sa mga classroom na may marble floors, hanggang sa cafeteria na parang hotel buffet. Para sa isang batang tulad ni Elian, na lumaki sa simpleng bahay ng isang janitor, ang RC Academy ay tila ibang mundo sa kabila ng kagandahan ng paligid. Ramdam niya ang malamig na ingin ng karamihan. Parang sinasabi ng mga mata ng bawat estudyante, anong ginagawa mo rito? Hindi man sabihin ng tuwiran, alam ni Elian na hindi siya kabilang. Isinisingit lamang siya ng kanyang ama bilang auditor sa mga klase ng musika. Tuwing umaga, bago magsimula ang klase, inaayos ni Mang Ernin ang upuan ni Elian sa dulong bahagi ng music room. Walang pangalan, walang assigned seat, tahimik lang siyang nakikinig habang ang iba ay naglalagay ng mga mahahaling violin sa mga special case nila. Samantalang si Elian, dala ang lumang violin na minana sa tiyuhin. Si Miss Amara Elvina, ang guro sa musika, ay kilalang strikta. Kung may mga nakakamangha sa kanya, iyon ay ang kanyang ganda at tinbig. Laging naka-stiletto heels, nakaperlas na hikaw, at may perfume na naamoy pa sa kabilang kwarto. Ngunit sa likod ng kanyang pinong anyo, may taglay siyang ugaling hindi maitatanggi, elitista. Madalas niyang ipahayag na ang musika ay para sa mga may kayang magbayad ng tamang training. Classical music is not for everyone, madalas niyang sabihin. It's an art that requires discipline, commitment, and investment. Habang binibigkas niya ang investment, sumisilip ang kanyang mga mata kay Elian na tila sinasabing, pasensya na, hindi ito para sa iyo. Sa unang pagkakataon na pumasok si Elian sa klase, naramdaman na niya ang tensyon. Habang inilalabas ng mga estudyante ang kanilang magagarang violin, nakaupo lamang siya sa dulo, nakatitig sa tabla ng kanyang instrumento. Tahimik siyang nagpipigil ng buntong hininga. Anong ginagawa ng janitor's son dito? Maririnig ang bulong ng isang estudyante sa likod. Nagtawanan ang iba at tumingin kay Elian na parang pinapanood ang isang palabas. Mr. Pardo, tawag ni Miss Elvina, you do know that this is not a charity workshop, correct? Tumangulang si Elian, nagpipilit maging kalmado. Yes, ma'am. Very well. Then I expect you to keep up. I don't tolerate mediocrity in my classroom. Habang patuloy ang mga leksyon, nanatili lang si Elian sa kanyang dulo, nakikinig, tahimik. Napansin niyang hindi siya tinutulungan ni Miss Elvina. Habang ang ibang estudyante ay binibigyan ng one-on-one coaching, siya'y walang pansin. Kung ano ang marinig niya, iyon lang ang kanyang matutunan. Samantala, si Quinto Navarro, ang anak ng isang senador, ay kinilala bilang pinakapopular sa klase. Maliban sa kanyang kakayahan sa musika, kilala rin siya sa kanyang kayabangan. Hindi siya tumitigil sa pagbanat kay Elian. Elian, baka may kailangan ka? Sabi ni Quinto minsan habang inilalabas ang kanyang violin na gawa pa sa Cremona, Italy. Gusto mo bang mahiram itong strings ko? Pero mukhang hindi mo rin mapapakinabangan. Nagtawanan ang buong klase. Ay Elian ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob-loob niya, nagbabaga ang isang lihim na determinasyon. Hindi siya maaaring magreklamo kay Mang Erning. Alam niyang ginagawa ng ama
ang lahat para maipasok siya sa eskwela. Ngunit habang binubuo ng ibang mga estudyante ang kanilang repertoire, siya'y patuloy na nagpa-practice sa kanilang bodega. Bakit hindi mo subukang magtanong kay Ma'am Elvina? Tanong minsan ni Mang Erning habang kumakain sila ng hapunan. Baka sakaling tulungan ka niya. Hindi na po siguro pa, okay na ako rito, sagot ni Elian. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya okay. Alam niyang ang tingin ng guro sa kanya ay isang tagapagmasid lamang, hindi estudyante. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siyang tumutugtog. Tuwing nagkakaroon ng pagkakataon, pinapakinggan niya ang iba. Inuulit niya ang naririnig hanggang sa makuha niya ang tamang tunog. Sa bawat pagtatawa, sa bawat sarkastikong ngiti ni Quinto, mas lalong tumitibay ang loob niya. Habang ang mga mata ng mga guro at estudyante ay nananatiling sarado sa kanyang potensyal, unti-unti niyang inaani ang tamang tiempo, tamang posisyon ng daliri at tamang damdamin sa bawat piyesa. Hindi man siya tinutulungan ni Miss Elvina, hindi man siya kinikilala ng mga kaklase, alam ni Elian na darating din ang araw na maririnig nila ang musika ng isang taong nilait at minamaliit. Sa likod ng bawat tahimik na pagsasanay ay isang pangako, isang tugtog na magpapabago sa lahat. Isang umaga, habang abala si Elian sa kanyang routine na pagtugtog, hindi niya namalayang may isang matandang lalaki ang dumaan sa lumang bodega. Ito ay si Lolo Tiago Estrella, isang retiradong musikero na minsang nakilala bilang isa sa pinakamahuhusay na violinist ng kanyang panahon. Sa mga nakalipas na taon, nawala na ang kanyang sigla sa musika na tila itinapon na ng panahon ang kahalagahan ng kanyang talento. Ngunit nang marinig niya ang unang nota ng Clair de Lune na tumatakas mula sa pinto ng bodega, tila may kung anong bumalik na damdamin sa kanyang dibdib. Tumigin siya sa kanyang paglalakad, tahimik na nagmasid mula sa likod ng pinto. Sa loob, nakita niya si Elian, nakaupo sa isang lumang stool, hawak ang isang violin na halatang ginagamit na sa maraming henerasyon. Walang guro, walang makabagong kagamitan, ngunit ang musika ay buhay. Bagamat di kumpleto ang bawat fraseng nililikha ng batang lalaki, may damdamin sa bawat hipo, may kwento sa bawat tunog. Ang mga daliri ni Elian ay maingat, tila binubuo ang isang mundo na tanging siya lamang ang nakakaalam. Hindi pumasok si Lolo Tiago, nanatili siyang nakatayo, tahimik na nakikinig. Hindi rin niya sinabi sa batang lalaki na naroroon siya. Sa unang pagkakataon, muling naramdaman ni Tiago ang init na dulot ng musika, hindi mula sa sarili niyang pagganap, kundi mula sa naririnig niyang tinig ng violin ng iba. Hindi lamang siya nakinig sa araw na iyon. Minalikan niya ang bodega kinabukasan at muli kinabukasan pa, tuwing umaga bago siya dumaan sa kanyang paboritong coffee shop. Hinahayaan niyang punan ni Elian ang umaga ng mga pahapyaw na tunog ng Debussy, Beethoven at minsan kahit mga lokal na kunbiman na tila naaalala ng bata sa radyo. Paano niya natutunan ito? Tanong ni Lolo Tiago sa sarili habang naglalakad palayo. Napansin niyang hindi textbook ang estilo ng bata. May mga technical na pagkukulang, pero ang damdamin ay hindi matututunan sa textbook. Tuwing naririnig niya si Elian, naaalala niya ang sarili niyang mga unang taon, ang pagkasabik sa bawat nota, at ang pakiramdam ng pagkakakonekta sa mundo sa pamamagitan ng musika. Isang umagang may kakaibang lamig, nagpasya si Lolo Tiago na mag-iwan ng munting regalo. Pagkalabas ni Elian mula sa bodega, itinulak niya ng bahagya ang bintana at inilagay ang ilang pahina ng sheet music. Simple lamang ang kanyang iniwan, isang piraso ni Schumann na pang-beginner at ilang simpleng etudes ni Kreutzer. Nang bumalik si Elian kinabukasan, natagpuan niya ang mga papel. Nagulat siya, ngunit hindi niya ito inisit na galing sa isang tao. Siguro na iwan lang, bulong niya sa sarili at maingat niyang isinilid sa kanyang lumang case. Sinubukan niyang basahin ang mga piraso. Noong una, nahirapan siya. Hindi niya maintindihan ang ilang markings at kailangan niyang maghanap ng kaunting gabay mula sa mga libreng video sa internet. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang makuha ang ibig sabihin ng bawat linya, ng bawat legato, ng bawat rest.
Ang simpleng melodies na iyon ay tila ng silbing mga pinto patungo sa mas malaking mundo ng classical music. Unti-unti, ang kanyang mga practice ay mas naging structured. Hindi na lamang siya nagbabase sa mga naririnig sa radyo. May sinusundan na siyang mapa. Si Lolo Tiago ay patuloy na nanonood sa di kalayuan. Sa bawat araw na dumadaan, nakita niya kung paano nagiging mas buo ang tugtog ni Elian. Kung paano unti-unting tumutugma ang teknika sa damdamin. Isang araw, habang tumutugtog ang bata ng isang simpleng Schumann melody, narinig ni Tiago ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang raw na emosyon na bihira niyang marinig sa kahit sinong veteranong musikero. Hindi niya ito kayang gayahin dahil galing ito sa isang batang may kakaibang pananaw sa mundo. Napangiti si Tiago, tahimik at umalis nang hindi nagpapaalam. Patuloy niyang iniwanan ng mga sheet music si Elian. Mula sa mga simpleng piraso hanggang sa mas komplikado, hindi kailanman nakipag-usap si Lolo Tiago sa kanya. Sa halip, ginamit niya ang musika bilang paraan ng pagtuturo. Nakita niyang dahan-dahang naintindihan ng bata kung paano gumalaw ang mga daliri sa mas mabilis na passages. Paano lagyan ng dynamics ang bawat phrasing tila kwento ng buhay. Hindi alam ni Elian kung sino ang nagbibigay sa kanya ng sheet music, ngunit tinanggap niya ito bilang isang biyaya. Sa bawat araw, mas lumalalim ang kanyang kaalaman, mas gumaganda ang kanyang interpretasyon, at mas nagiging kampante siya sa kanyang kakayahan. Isang umaga, habang tinutugtog ni Elian ang Minuet in G ni Bach, napansin niya ang isang papel na may nakasulat na simpleng note. Kapag tumugtog ka, huwag lang pakinggan ang nota. Pakinggan mo rin ang katahimikan sa pagitan ng bawat nota. Napaisip si Elian sa mga salitang iyon. At sa unang pagkakataon, natutunan niyang bigyan ng espasyo ang musika. Hindi lang basta tumugtog ng tuloy-tuloy, kundi bigyang diin ang bawat rest, ang bawat katahimikan, na siyang nagbibigay buhay sa mga nota. Habang tumatagal, unti-unti ring nagbago ang mundo ni Elian. Ang simpleng bodega ay tila naging konserto hall sa kanyang imahinasyon. Ang dating lumang violin ay nagkaroon ng bagong sigla. At ang musika na dati ay isang lihim na aktibidad sa umaga ay naging dahilan ng kanyang pagbangon araw-araw. Hindi niya alam kung kailan, ngunit balang araw, alam niyang magpapasalamat siya sa taong nagbibigay sa kanya ng musika, sa tao o sa inspirasyong dumating nang hindi niya inaasahan. Isang buwan bago ang Founders Day, abala ang lahat sa paghahanda. Ang buong campus ng RC Academy ay punong-puno ng excitement. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ang panahon ng matinding tensyon para sa mga estudyante, lalo na't ipinapakita dito ang pinakamahuhusay na talento ng paaralan. Si Miss Amara Elvina bilang head ng Music Department ang namahala sa lineup ng performances. Matapos ang ilang araw ng auditions para sa mga singer at instrumentalist, napansin niyang walang sapat na violinists na volunteer. Kaya't napilitang buksan ni Miss Elvina ang listahan sa mga hindi nakapag-sign up, kasama na rito si Elian Pardo. Bakit siya kasama sa listahan? Tanong ng isang estudyanteng babae habang binabasa ang nakapaskil sa bulletin board. Sigurado ako, kagagawa ni Quinto Navarro yan. Sagot ng isang kaklase. Si Quinto, kilala bilang pinakapopular at pinakamasiglang joker ng klase, ay palaging may naiisip na prank. Nang makita niya ang bukas na slot para sa violin performance, isinama niya si Elian sa listahan. Alam niyang magiging katatawanan ito para sa lahat. Nang malaman ni Elian na kasama siya sa auditions, halos hindi siya makapagsalita. Nang araw na iyon, tinawag siya ni Miss Elvina sa music room. Nakapamewang ang guro, at sa unang pagkakataon, si Elian ay pinansing nito. Mr. Pardo, sabi ni Miss Elvina, nang may halong paghamak sa boses, "Since you're on the list, I'm going to give you a piece. I expect you to play it on audition day." Si Elian, na sanay ng hindi pansinin, ay natigilan. "Pero ma'am, hindi naman po ako."
Mr. Pardo, utol ni Miss Elvina, if you can't even perform for an audition, then I suggest you stop sitting in my classes. I expect you to deliver, no excuses. Sa halip na simpleng piyesa, binigyan siya ni Miss Elvina ng isang advanced level caprice. Kilala ito bilang isang technical na hamon kahit sa mga veteranong violinist. Sa unang tingin pa lang ni Elian sa mga nota, alam niyang mahihirapan siya. Nang pauwi na siya mula sa klase, bumigat ang kanyang pakiramdam. Alam niyang iniisip ng iba na ito'y magiging isang araw ng kahihiyan para sa kanya. Mukhang game na si Janitor's Boy, sabi ni Quinto habang kausap ang mga kaibigan. Let's see him crash and burn. Ngunit hindi lahat ay naghihintay ng pagdagsak ni Elian. Sa likod ng bodega, isang pamilyar na anino ang muling lumapit. Si Lolo Tiago, na patuloy na sumusubaybay sa bawat hakbang ng batang violinist, ay naroroon upang muling tumulong. Nagdala siya ng mga bagong sheet music at nagdala rin ng simpleng payo. Sa unang pagkakataon, nagpakilala siya. Alam ko, mahirap yang piyesang yan, sabi ni Lolo Tiago. Hawak ang lumang bow na ibinigay niya kay Elian. Pero hindi ibig sabihin na mahirap, imposible na. Lolo, hindi ko po alam kung paano ko gagawin. Amin ni Elian. Hawak-hawak ang violin at nakatitig sa mga nota. Ngumiti si Lolo Tiago. Ganyan din ako dati. Nung unang beses kong makita ang mga nota ni Paganini, halos gusto ko nang sumuko. Pero tandaan mo anak, hindi laging tungkol sa kung gaano ka kagaling. Ang mahalaga, tumutugtog ka mula sa puso. Simula noon, araw-araw muling tinuruan ni Lolo Tiago si Elian. Hindi lamang teknikal na aspeto ng musika ang itinuturo niya, itinuturo rin niya kung paano damhin ang bawat nota. Ang musika ay kwento, Elian, paliwanag ni Tiago habang pinapakita ang tamang bowing technique. Kapag tumugtog ka, ikwento mo ang nararamdaman mo. Ang mga nanonood, sila ang makikinig sa kwento mo. Habang papalapit ang audition, unti-unting natutunan ni Elian ang piyesang ibinigay sa kanya. Dahan-dahang gumaan ang kanyang galaw at ang mga dating mali-mali niyang bow strokes ay naging mas pino. Minsan, naririnig siyang nagtutugtog ng ibang estudyante sa bodega at sa halip na pagtawanan, naramdaman nila ang seryosong dedikasyon ng batang janitor's son. Si Elian ba yan? Tanong ng isang estudyante habang dumadaan sa labas ng bodega. Oo nga, pero parang hindi siya yung dating naririnig ko. Maganda pala yung tugtog niya, sagot ng isa. Habang patuloy ang pag-ensayo ni Elian, hindi niya iniinda ang sinasabi ng iba. Sa tuwing nararamdaman niyang babagsak siya, naaalala niya ang sinabi ni Tiago, tumugtog mula sa puso. Hanggang sa dumating ang araw ng audition, handa si Elian. Hindi niya iniisip ang sasabihin ni Miss Elvina, ni Quinto o ng ibang estudyante. Ang iniisip niya lang ay ang musika, ang kwento ng kanyang tiyuhin, ang suporta ng kanyang ama, at ang gabay ni Lolo Tiago. Sa kabila ng lahat ng inaasahan ng mga nanonood, may isang tao na hindi naghihintay ng kahihiyan. Si Lolo Tiago, nakatayo sa dulo ng hall, ay tahimik na nanonood. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung ano ang kalalabasan ng performance ni Elian. Ang mahalaga, sa sandaling ito, narinig na ng batang violinist ang sariling tinig sa bawat nota at iyon ang pinakaimportanteng tagumpay. Sa gabi ng isang maulang araw, pauwi na si Elian mula sa kanyang araw-araw na ensayo. Wala siyang payong at ang kanyang lumang violin case ay halos basa na rin. Dumiretso siya sa kanilang maliit na bahay kung saan naroroon si Mang Erning na abala sa pag-aayos ng kanyang uniform bilang janitor. Anak, halika na't maghapunan tayo. Tawag ni Mang Erning mula sa kusina. Ngunit sa halip na sumagot, dumiretso si Elian sa kanilang munting kwarto at umupo sa gilid ng kama. Doon niya hinubad ang kanyang sapatos at nakita ang paltos sa kanyang mga daliri. Namumula ang balat at may bahagyang sugat, tanda ng walang tigil na pagsasanay. Pumasok si Mang Erning, dala ang isang mangkok ng sinigang. Elian, may nangyari ba? Tanong niya nang makita ang anak na tila balisa. Parang hindi ko yata kaya.
Bigkas ni Elian habang hawak ang kanyang violin case. Gabi-gabi na lang akong nag-eensayo, pero parang wala namang nangyayari. Palpak pa rin ang tunog ko. Baka wala naman talagang saysay. Umupo si Mang Erning sa tabi ni Elian at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Alam mo anak, bungad ni Mang Erning, nung tiyuhin mo, si Tito Rolly, nag-uumpisa pa lang, hindi rin siya magaling. Ilang beses siyang tinawanan ng mga tao pero hindi siya tumigil. Alam mo kung bakit? Umiling si Elian. Bakit po pa? Dahil naniniwala siya na ang musika ay hindi lang basta tugtog. Isa itong kwento, isa itong paraan para ipakita sa mundo kung sino ka. Lahat ng sugat, lahat ng paltos, bawat patak ng pawis, iyon ang nagbibigay saysay sa musika mo. Paliwanag ni Mang Erning. Kaya huwag kang susuko. Tandaan mo kung bakit ka nagsimula. Tandaan mo ang sakripisyo ni Tito Rolly. Tugtugin mo ang para sa kanya. Napabuntong hininga si Elian. Sa loob-loob niya, may bahagyang init na nagbabaga. Hindi niya magawang sumagot. Ngunit sa puso niya, naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang sinabi ng ama. Kinabukasan, balik si Elian sa bodega. Sa tuwing ilalapat niya ang bow sa strings, naaalala niya ang mga salita ni Mang Erning. Ang bawat nota ay parang sumisigaw ng kanyang kwento. Ang simpleng buhay nila, ang hirap ng araw-araw, at ang pangarap na nagiging mas malinaw sa bawat araw. Sa bawat tugtog, hindi na lamang ang tamang nota ang hinahanap niya. Pinapakinggan niya ang tunog ng sarili niyang damdamin. Ang bawat melodya ay may halong lungkot, pag-asa, at pagnanais na makamit ang kanyang pangarap. Hindi laging tama ang nota. Paalala ni Lolo Tiago sa kanya habang pinapanood siyang tumugtog. Minsan, mas mahalaga ang damdamin. Ang mga tagapakinig, hindi nila palaging napapansin ang bawat teknikal na detalye. Ang nararamdaman nila ay ang puso ng musika mo. Habang pinapalalim niya ang kanyang interpretasyon, tinuruan din siya ni Lolo Tiago ng mga mas detalyadong teknika. Ganito ka huminga, sabi ni Tiago, hinahawakan ang kanyang balikat. Kapag humihinga ka ng maayos, mas magiging steady ang bow mo. Mas magiging malinaw ang tunog. Subukan mo. Sumunod si Elian. Sa una, nahirapan siya. Para sa isang batang hindi pa sanay sa ganitong uri ng pagdidisiplina, tila mahirap i-coordinate ang hininga at galaw ng kamay. Ngunit sa araw-araw na pagsasanay, naging mas natural ito para sa kanya. Natutunan niyang kontrolin ang kanyang paghinga at unti-unting gumanda ang kanyang tunog. Tandaan mo, Elian, dagdag ni Tiago habang itinutuwid ang posture ng binata. Ang musika, hindi lang ito galing sa kamay, galing ito sa iyong katawan. Kung paano ka tumayo, paano ka huminga, lahat iyan ay bahagi ng iyong performance. Huwag mong kalimutang i-relax ang mga balikat mo. Huwag mong pipigilan ang paghinga mo. Hayaan mong dumaloy ang musika mula ulo hanggang paa. Sa loob ng 3 linggo, malaki ang naging pagbabago kay Elian. Hindi lamang ang kanyang teknikal na kakayahan ang umangat, maging ang kanyang pag-uugali at pananaw ay nag-iba. Nagkaroon siya ng kumpiyansa na dati hindi niya nararamdaman. Hindi na siya nagdududa sa sarili sa tuwing tumutugtog. Ang dati payat at nahihiyang bata ay ngayon mayroong tindig na parang isang tunay na musikero. Lolo, tingnan niyo po. Sabay kalabit ng bow sa strings, tumunog ang isang malinis at maganda't malinaw na melodya. Numiti si Tiago. Yan ang sinasabi ko, Elian. Naririnig ko na ang musika mo. Ipagpatuloy mo yan. At sa araw-araw na tumatambay si Tiago sa bodega, naramdaman niya na hindi lang si Elian ang nagbabago. Maging siya, na minsang nawala ng gana sa musika, ay tila nabubuhayan. Sa bawat tunog ng violin, ila ba muling nababalikan ni Tiago ang mga araw ng kanyang kabataan, ang mga konsyertong puno ng tao, at ang kasiyahang dulot ng tugtog. Sa tuling ni Tiago at sa patuloy na suporta ni Mang Erning, si Elian ay naging ibang bata. Hindi lamang siya tumutugtog mula sa nota. Tumutugtog siya mula sa puso, mula sa bawat sakripisyo ng kanyang pamilya, mula sa pangarap na minsang tila imposible. At sa bawat araw na lumilipas,
mas lumilinaw ang apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na nagsasabing kaya niyang harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap. Ang araw ng Founders Day concert ay dumating. Ang buong auditorium ay puno. Mga magulang, alumni, at kahit ilang lokal na personalidad ay naroon upang saksihan ang mga pagtatanghal. Ang bawat sulok ng venue ay punong-puno ng engrandeng dekorasyon, ilaw, at props na sinadya upang magbigay ng karangyaan sa okasyon. Ang mga mag-aaral ay maayos na bihis sa magagarang damit. Ang mga instrumento nila'y kikinang-kinang at mamahalin. Ang bawat performance ay sinamahan ng synchronized lighting effects, smoke machines, at minsan pa nga digital projections. Habang nagtatanghal ang isa pang grupo ng mag-aaral, nanatili si Elian sa backstage, tahimik na pinupunasan ang kanyang lumang violin. Ang kanyang kasuotan ay simple lamang, isang puting polo at maong na may bahagyang luma na ang kulay. Hawak niya ang instrumentong minana mula sa piyuhin, walang case na may fancy logo, walang signature bow. Sa harap ng lahat ng kinang at karangyaan sa paligid, tila siya'y galing sa ibang mundo. I'm sure he's going to trip over his own bow. Narinig niyang biro ni Quinto Navarro mula sa gilid ng backstage. Tumatawa ang ilan sa mga kaklase nila habang sinisilip ang nananahimik na si Elian. May mga naglabas pa ng cellphone. Naghahanda ng prank content na siguradong magpapasikat sa kanila sa social media. Ngunit sa halip na magalit o mahiya, huminga lamang ng malalim si Elian. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi ang sinabi ni Lolo Tiago, "Tumugtog ka mula sa puso mo." Nang matapos ang performance ng huling grupo, umakyat sa entablado si Miss Amara Elvina, suot ang kanyang pirma na perlas na hikaw at mataas na takong. Nagsalita siya sa mikropono ng may sarkastikong ngiti. And now, let's welcome our surprise act. Sa mga sandaling iyon, bumaling ang lahat ng mga mata kay Elian. Sa gitna ng katahimikan, tumayo siya, dala ang kanyang lumang violin at lumakad patungo sa entablado. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, hindi dahil sa kaba, kundi dahil alam niyang marami ang umaasang makita siyang bumagsak. Tahimik ang lahat nang pumuesto siya sa gitna ng entablado. Tila huminto ang oras habang inilalagay niya ang violin sa kanyang balikat. Mula sa kanyang tagiliran, narinig niya ang mahinang tawa ng ilan, ang mga kamera ng cellphone na nakatutok sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam. Sa sandaling dumampi ang bow sa strings, nagsimula siyang tumugtog. Ang unang nota ay mahina, ngunit malinis. Habang patuloy ang musika, unti-unting lumakas ang tunog. Tinugtog niya ang isang piraso na alam niyang hindi karaniwang maririnig sa ganitong okasyon. Isang simpleng arrangement ng Clair de Lune na may sariling twist. Sa bawat phrasing tumatakas mula sa kanyang violin, nawala ang mga tawa, ang mga ngiting nanunuya, at ang mga pagkuha ng video para sa prank. Ang tunog ay hindi perpekto, ngunit may damdamin. Bawat nota ay kwento. Bawat slide ng bow ay isang salaysay ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Tumahimik ang buong auditorium. Walang ilaw na bumagay sa kanyang tugtog. Walang props na sumama sa kanyang musika. Siya lang, ang kanyang violin, at ang mga damdaming ipinapahayag nito. Sa likod ng entablado, napatigil si Quinto. Ang akala niyang magiging katawa-tawang eksena ay biglang naging isang hindi inaasahang performance. Hindi siya makapagsalita. Ang iba pa nilang kaklase na dati nagtutulakan para mas maunan ng video si Elian ay tumigil na rin. Lahat ay nakatingin lamang, tila nakalimutan na ang dahilan kung bakit sila nandun. Ang tanging naiwan ay ang musika ni Elian na bumabalot sa buong lugar. Nang matapos si Elian, tahimik siyang tumingin sa madla. Walang yuko, walang ngiti, at saka siya tahimik na umalis sa entablado. Sa kanyang likuran, maririnig ang dahan-dahang palakpakan na unti-unting lumakas. Sa mga sandaling iyon, hindi para sa kanila tumugtog si Elian. Tumugtog siya para sa sarili, para sa kanyang ama, at para sa yumaong tiyuhin
na nagbigay sa kanya ng instrumentong iyon. Sa gitna ng lahat ng kinang at props ng Founders Day, ang pinakamatingkad na alaala ng lahat ay ang simpleng performance ng batang hindi inaasahang magpapatahimik sa buong madla. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila kung ano ang tunay na musika. Hindi mula sa mahal na instrumento o sa engrandeng ilaw, kundi mula sa puso ng isang simpleng batang naniniwala sa kanyang sariling tinig. Nang maibaba ni Elian ang kanyang bow, tila huminto ang oras. Ang buong auditorium, na kanina ay puno ng maliliit na tawanan at buluman, ay biglang natameme. Walang gumalaw, walang umimik. Tila ang bawat isa'y nakalimutan kung nasaan sila, nakalimutan ing sino ang tumutugtog. Kahit si Miss Elvina, na kanina ay nakangisi habang hinihintay ang inaakala niyang magiging katatawanan ng gabi, ay nanailing nakatulala. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, pero para bang naririnig niya ang isang bagay na hindi pa niya nararanasan sa buong karera niya bilang guro sa musika. Si Elian, isang batang may lumang violin at walang formal na training, ay tumugtog ng isang piyesang kilala sa kahirapan nito, ang Carmen Fantasy ni Sarasate. Para sa mga profesional, ang pirasong ito'y isang pagsubok ng bilis, kontrol at teknikal na husay. Ngunit para kay Elian, higit pa sa teknikalidad, ginamit niya ang piyesa bilang isang daluyan ng kanyang damdamin. Bawat slide ng bow, bawat mabilis na nota, bawat matagal na pag-hold sa tono ay may laman, hindi lamang ipotunog. Isa itong kwento, isang sigaw na nagsasabing, "Narito ako, tingnan niyo ako." Habang patuloy siyang tumutugtog, unti-unting nabura ang mga ngiti ng pangungutya sa mukha ng mga estudyante. Ang kanina'y maliliit na tawanan ay naging tahimik na pagmasid. Si Quinto, na madalas manguna sa pambubuli, ay natagpuang nakatingin na lang kay Elian na tila hindi makapaniwala. Hindi niya maunawaan kung paanong ang batang tinuturing nilang wala lang ay kayang gumawa ng ganitong tunog. Walang props, walang special effects, tanging musika lamang. Sa bawat mabilis na arpeggio, sa bawat napakahirap na double stop, sa bawat himig na tila dumadaloy mula sa mismong kaluluwa ng tumutugtog, lahat ng nakikinig ay tila naipit sa sarili nilang damdamin. Isang magulang sa audience, isang babaeng bihis na tila asawa ng isang kilalang politiko, ay napahawak sa dibdib. Hindi dahil sa technical na galing ng binata, kundi dahil sa damdaming nararamdaman niya. Sa kanyang isipan, naaalala niya ang sarili niyang ama, ang mga simpleng gabi ng pakikinig sa radyo noong bata pa siya. Isa pang alumni na nakaupo sa likod ay tahimik na pinupunasan ang gilid ng kanyang mata. Hindi siya naiiyak sa piraso, umiiyak siya sa damdamin ng bawat nota. Ang musika ni Elian ay hindi lamang tunog, isa itong paalala ng lahat ng nawawala at muling natatagpuan. Si Miss Elvina, na kilala sa pagiging strikta at madalas magsabi na ang musika ay para sa may kayang magbayad, ay hindi maipinta ang muka. Kanina pa niya gustong mag-react, sigaw, palakpak o kahit ano, pero hindi niya magawa. Para bang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Paano? Bulong niya sa sarili, ngunit hindi niya natapos ang tanong. Ang kanyang dating tiwala sa sarili bilang guro at musikero ay tila unti-unting nawawala. Nakatayo lamang siya roon, tahimik, habang ang kanyang estudyante na hindi niya kailanman binigyan ng pansin ay pinupuno ang buong lugar ng musika. Sa wakas, dumating ang huling nota. Si Elian hindi tumingin sa mga nanonood, hindi ngumiti. Inalis niya ang violin sa kanyang balikat, itinapat ang bow sa gilid ng instrumento at bahagyang tumango. Isang simpleng galaw, ngunit napakabigat ng mensahe. Hindi siya humihingi ng palakpak, hindi siya naghihintay ng papuri. Siya ay nagpaalam ng tahimik at naglakad paalis ng entablado. At sa kanyang likod, unti-unting pumutok ang palakpakan. Sa una, may ilang magulang na tumayo at nagbigay ng standing ovation. Sumunod ang ilang alumni at ang ilan pang mga estudyante na dati tumatawa sa kanya.
Sa kalaunan, lahat ay nakatayo, pumapalakpak, may mga sumisigaw pa ng bravo at more. Ngunit si Elian, nasa likod na ng kurtina, ay hindi tumingin pabalik. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya kailangang makita ang mga mukha nila. Alam niyang nagawa na niya ang kanyang dapat gawin. Sa gitna ng madla, si Quinto ay nanatiling nakaupo, nakayuko, hindi makatingin sa sinuman. Ang ilan sa kanyang mga kaklase ay lumapit upang magtanong, pero wala siyang masabi. Samantalang si Miss Elvina ay nakatayo pa rin sa gilid ng entablado, hawak ang mikropono, ngunit walang salita. Tila hindi niya alam kung paano tatapusin ang segment na ito ng programa. Hindi niya inaasahan na ang surprise act na nilalait niya kanina ay magiging dahilan ng pinakamalakas na palakpakan sa buong gabi. Sa wakas, dahan-dahang lumakad palayo si Elian, bitbit ang kanyang lumang violin. Sa kanyang bawat hakbang, ang kanyang dibdib ay magaan. Ang bigat ng mga taon ng pangungutya, ng pagdududa, ng kahirapan, tila lahat ng iyon ay nawala sa ilang minuto ng kanyang pagtugtog. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na nakita siya ng mga tao, hindi bilang anak ng janitor, kundi bilang isang musikero, isang kwento, isang tinig na narinig na sa wakas. Kinabukasan, bumungad kay Elian ang isang mundo na tila ibang-iba na sa nakasanayan niya. Pagkagising niya, narinig niya ang ingay mula sa telepono ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, ang lumang cellphone ni Mang Erning ay halos hindi tumigil sa pagtunog. Nang silipin niya ito, nakita niyang maraming notifications mula sa iba't ibang social media platforms. Ang video ng kanyang pagtugtog sa Founders Day ay na-upload ng ilang estudyante at mabilis na kumalat. Sa loob lang ng isang gabi, umabot ito ng libu-libong views. Elian! Sigaw ni Mang Erning, papasok ng kwarto. Hawak niya ang cellphone na may nanginginig pang mga kamay. Nakikita mo ba ito, anak? Lahat sila pinupuri ang tugtog mo. Paano po bang nangyayari? Tanong ni Elian na parang hindi pa rin makapaniwala sa mga nakikita. Panoorin mo, anak. Ang mga komento, mga taong hindi natin kilala mula sa ibang bansa, nagsasabing napakagaling mo raw. May isang violinist na kilala, isang international artist. Sinabi niyang, "This kid plays like he's lived 1,000 lives." Halos hindi mapigilan ni Mang Erning ang kanyang tuwa. Para sa isang amang sanay na sa pangmamaliit ng iba, ang mga salitang ito mula sa mga dayuhang eksperto ay parang gantimpala na para sa lahat ng sakripisyo nila. Habang pinagmamasdan ni Elian ang mga komento, unti-unting sumisiksik sa isip niya ang bagong realidad. Hindi lang mga kapong estudyante at guro ang nakapanood. Maging ang mga tao sa labas ng RC Academy, sa iba't ibang parte ng bansa, at maging sa ibang bansa, ay nakakita ng kanyang talento. Ilang minuto pa lamang ang lumipas, tumawag ang isang kilalang producer mula sa isang TV network. Gusto nilang i-guest si Elian sa isang morning show upang tumugtog at ikuwento ang kanyang inspirasyon. Ilang tawag pa ang sumunod, mga imbitasyon mula sa iba't ibang eskwelahan at organisasyon. Nagtatanong kung maaari ba siyang tumugtog sa kanilang events. Paano na ito? Hindi ko po alam ang gagawin, sabi ni Elian. Ngunit mumiti si Mang Erning. Anak, gawin mo kung ano ang palagi mong ginagawa. Tugtogin mo mula sa puso mo. Iyon lang ang mahalaga. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang mga exposure ni Elian sa iba't ibang media outlets. Sa unang pagkakataon, humarap siya sa mga kamera ng malalaking TV networks. Ang simpleng kwento ng isang batang lumaki sa hirap, anak ng isang janitor, at tumugtog gamit ang lumang violin ay nakabighani ng maraming tao. Sa bawat panayam, inaalala niya ang mga gabing iniisip niyang sumuko, ang mga paltos sa kanyang daliri, at ang mga salita ng kanyang ama at ni Lolo Tiago. Lahat ng iyon ang ibinabahagi niya sa mga tagapakinig at manonood. Sa totoo lang po, sabi ni Elian sa isang interview, hindi ko po akalain na darating ang ganitong pagkakataon. Ang alam ko lang po, gusto ko lang pong tumugtog. Hindi po ako tumugtog para sa palakpak o sa papuri. Tumugtog po ako dahil gusto ko pong maiparamdam sa ibang tao kung ano ang nararamdaman ko sa bawat nota. Samantala, sa loob ng RC Academy,
ang mga tao'y nagumpisang magbago ng pananaw. Si Miss Elvina, na dati nagmamalaki sa kanyang sarili bilang pinakamataas na otoridad sa musika sa paaralan, ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Dahil sa kasikatan ni Elian, napansin din ang mga pagkukulang niya bilang guro. Sinimulan siyang tanungin ng principal at ng ibang administrators. Bakit hindi niya nakita ang talento ni Elian noon? Bakit mas binigyang pansin niya ang mga estudyanteng may magagarang kagamitan kaysa sa may tunay na talento? Isang araw, inawag siya ng principal. Miss Elvina, kailangan na po nating pag-usapan ang inyong mga responsibilidad dito sa paaralan, sabi ng principal. I think it's best for you to consider submitting your resignation. Sir, please, I didn't mean to. Nagpaliwanag si Miss Elvina, ngunit ramdam niyang wala na siyang magagawa. Ang kanyang reputasyon, na dati kilala sa pagiging mahigpit ngunit mahusay na guro, ay tuluyang nasira. Si Quinto Navarro naman, na dating pinupuri ng mga kaklase at may malaking following sa social media, ay biglang naging tampulan ng batikos. Matapos madiskubre na siya ang may pakana ng prank kay Elian, binatikos siya sa social media. Maging ang kanyang mga followers ay tinanggalan siya ng suporta, at kahit sa eskwelahan, naging malamig ang pakikitungo ng kanyang mga dating kaibigan. Para sa isang estudyanteng sanay na sa spotlight ng kasikatan, ang biglang pagbagsak ni Quinto ay isang realidad na hindi niya kayang harapin. Habang ang mundo sa paligid niya'y nagbabago, nanatiling tahimik si Elian. Hindi niya hinanap ang kasikatan. Hindi niya ginusto ang drama sa paligid. Ngunit sa bawat tunog ng kanyang violin, sa bawat nota na lumalabas mula sa instrumentong minana niya sa kanyang tiyuhin, alam niyang may bagong lakas at kumpiyansa siyang naipapakita. At sa kabila ng lahat ng nangyari, isa lang ang sigurado niya, tutugtog pa rin siya mula sa kanyang puso. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya at sa mga taong tunay na naniwala sa kanya. Isang hapon, natanggap ni Elian ang isang liham na nagbago ng lahat. Katatapos lang niyang mag-ensayo sa bodega nang iabot ni Mang Erning ang envelope. Halatang galing ito sa ibang bansa dahil sa kakaibang selyo at maayos na pagkakatype ng address. Binuksan ni Elian ang sulat at tahimik na binasa. Hindi niya mapigilan ang mapahinto nang makita ang salitang Vienna School of Music na nakasulat sa letterhead. Tumutok siya sa bawat linya at unti-unting naunawaan ang nilalaman. Isang scholarship offer mula sa isa sa pinakaprestiyosong conservatory sa mundo. Pa, ito po, scholarship galing Vienna. Bungad niya kay Mang Erning. Ang boses niya ay nanginginig sa kaba at saya. Anak? Napalapit si Mang Erning, kinuha ang liham at sinuri ito. Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Nang basahin niya ang linya na nagsasabing pati ang gastos ng paglipad ng magulang o guardian ni Elian ay sasagutin ng paaralan, naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nagmistulang malabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi niya mapigilan. Anak, ito ba talaga yon? Ibig sabihin, pupunta tayo sa Vienna? Tanong ni Mang Erning, halos hindi makapaniwala. Opo pa, sagot ni Elian, na noon lang din nagsisimulang maintindihan ang bigat ng pagkakataong ito. Kasama po kayo, pati si Lolo Tiago. Napaluha si Mang Erning. Hawak ang liham, bumalik sa isip niya ang araw kung kailan unang iniabot niya kay Elian ang lumang violin. Hindi niya inakala na ang simpleng instrumentong iyon ay magiging tulay para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Napatakbo siya palabas, huminga ng malalim at muling tiningnan ang sulat. Salamat Lord, bulong niya. Salamat sa biyayang ito. Hindi nagtagal, ang balita ay kumalat sa kanilang lugar. Lahat ay nag-abang ng araw ng send-off concert. Isang espesyal na okasyong itinakda ng lokal na pamahalaan upang ipagdiwang ang tagumpay ni Elian. Ang mismong hall kung saan siya minsang tumugtog sa Founders Day ay napuno ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Nagtipon-tipon ang mga kaklase, guro, alumni at maging ang mga taong dati hindi pinapansin si Elian. Ang concert na ito ay naging simbolo ng pagbabago, hindi lamang para kay Elian, kundi para sa buong komunidad. Handa ka na ba?
Tanong ni Lolo Tiago sa likod ng stage habang pinupunasan ang bow ng kanyang violin. Sa kabila ng kanyang edad, nanatili ang sigla sa kanyang mga mata. Opo, Lolo, pero kinakabahan pa rin po, sagot ni Elian habang iniinspeksyon ang lumang violin na nagsimula ng lahat. Normal lang yan, Apo, pero tandaan mo, tumugtog ka para sa sarili mo, hindi para sa kanila, paalala ni Tiago. Sa gabing ito, ipakita mo ang lahat ng natutunan mo. Nang magsimula ang concert, tumayo si Elian sa gitna ng stage kasabay ni Tiago. Ang unang piyesa ay duet nila, isang kundiman arrangement na may halong classical elements. Sa bawat tugtog ng strings, bumabalik sa isip ni Elian ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang mga gabing puno ng pagdududa, ang mga paltos sa daliri, ang mga pagkakataong muntik na siyang sumuko. Ngayon sa harap ng napakaraming tao, tumutugtog siya ng buong puso, hindi dahil sa nais niyang mapabilib ang mga tao, kundi dahil sa pagmamahal niya sa musika. Habang tumutugtog sila, pumasok sa auditorium si Miss Amara Elvina. Tahimik siyang dumaan sa gilid at naupo sa pinakadulo. Hindi siya napansin ng marami, ngunit may ilang estudyante ang nakakita sa kanya. Napansin nilang wala na sa kanyang muka ang dati niyang arogansya. Sa halip, mukhang may bigat siyang dala, isang bigat na galing sa mga pagkakamaling kanyang nagawa. Nang matapos ang duet nina Elian at Lolo Tiago, humakbang si Miss Elvina papunta sa harap. Napatigil si Elian, nagulat, ngunit nanatiling kalmado. Ang buong auditorium ay biglang natahimik at lahat ng mata ay nakatutok sa guro. Huminto si Miss Elvina ilang hakbang mula sa kanila at bago pa man makapagsalita si Elian, yumuko siya. Patawad, Elian, sabi ni Miss Elvina. Ang boses niya ay may halong lungkot at sinseridad. Patawad sa lahat ng maling akala ko. Hindi kita kailanman tiningnan bilang tunay na estudyante. Pero sa gabing ito, nais kong ipahayag ang buong paghanga ko sa'yo. Hindi ko yon nagawa noon, pero ginagawa ko na ngayon. Nagulat si Elian. Hindi niya akalain na ang dati mapanuyang guro ay humihingi ng tawad sa harap ng lahat. Sa halip na magalit, tumango siya ng may paggalang. Salamat po, maikli niyang sagot. Sapat na upang ipakita ang kanyang pagpapatawad. Sa sandaling yon, naramdaman ng lahat sa silid ang bigat ng nakaraan at ang liwanag ng bagong simula. Hindi lamang ito concert para kay Elian, kundi isang simbolo ng pagbabago, ng pagpapakumbaba at ng kapatawaran. Habang tumatayo ang mga tao para magbigay ng standing ovation, si Elian ay nanatiling payapa. Hawak ang kanyang violin. Alam niyang handa na siya sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Sa Vienna, kung saan magsisimula ang isang panibagong kwento, ngunit laging dala ang mga alaala ng kanyang munting simula. Sa Vienna, dumating si Elian na may halo-halong emosyon. Nandoon ang excitement, ngunit kasama rin ang kaunting kaba. Sa unang linggo pa lang ng kanyang pananatili sa Vienna School of Music, nakita niya ang malaking kaibahan ng mundo rito kumpara sa kanyang nakasanayan. Ang pasilidad ay moderno. Ang mga pader ng conservatory ay puno ng mga larawan ng kilalang maestro at ang mga estudyante ay nagmumula sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa unang pagkakataon, napalibutan siya ng mga taong may parehong dedikasyon at pagmamahal sa musika, ngunit ramdam pa rin niya ang agwat. Habang ang iba ay nagdadala ng mga violin na tila kay mahal ng halaga, dala pa rin ni Elian ang lumang instrumentong pamana sa kanya. Hindi nagtagal, napansin ng mga maestro at kritiko ang kakaibang talento ni Elian. Ang kanyang unang pagtatanghal sa konserbatoryo ay isang piraso ni Kreisler. Sa umpisa, maririnig ang bulungan ng mga estudyante. Who is he? Did he really come from the Philippines? Ngunit pagkalapat ng bow sa mga strings, tumigil ang lahat ng ingay. Ang bawat tunog ay puno ng damdamin. Ang bawat nota ay may kasamang kwento. Sa pagtatapos ng piraso, isang katahimikan ang bumalot sa hall. Ilang sandali bago magsimula ang masigabong palakpakan. Bravo! Sigaw ng isang maestro sa likod, kasabay ng pagtayo niya upang magbigay pugay. Ang iba pang mga maestro at estudyante ay sumunod, at si Elian, bagamat halatang hindi sanay sa ganitong uri ng atensyon, ay tahimik na yumuko upang magpasalamat. Sa kanyang mga klase, hindi lamang ang pagganap sa violin ang binigyang pansin ni Elian.
nagsimula rin siyang mag-aral ng kasaysayan ng musika mula sa mga unang himig ng Baroque period hanggang sa mga modernong komposisyon. Natutunan niya ang mga kwento sa likod ng bawat piraso, ang mga kulturang pinanggalingan ng mga melodya at ang mga taranasan ng mga kompositor na tila naging kaibigan na niya sa bawat pahina ng mga libro. Hindi nagtagal, ang kanyang interpretasyon ng musika ay hindi lamang mula sa technical na kaalaman, kundi pati rin sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at kultura. Si Lolo Tiago na sumama sa kanya bilang mentor ay hindi rin napansin. Ang kanyang dedikasyon sa pagtuturo at kakaibang karisma ay mabilis na nakakuha ng respeto mula sa mga estudyante at faculty. Isang araw, inimbitahan siya ng direktor ng konserbatori sa opisina nito. Mr. Estrella, sabi ng direktor habang inaabot ang isang maliit na plake, "We would like to name you as an honorary coach of the Vienna Conservatory. You are the first Filipino to receive this recognition. Your passion for music and your commitment to nurturing young talent inspire us all." Natulala si Tiago at maya-maya napangiti. "Maraming salamat po," sagot niya. "May kaunting panginginig sa boses. Hindi ko po inaasahan ito. Ang gusto ko lang naman po ay maibahagi ang natutunan ko sa iba." Sa mga sumunod na buwan, unti-unting naging mas bukas si Elian sa mga tao. Noong una, siya'y tahimik at lagi lamang nasa gilid. Ngunit sa patuloy na pagsasanay at pakiisalamuha, nagsimula siyang magbukas ng mga kwento tungkol sa kanyang pinagmulan. Ang mga kaklase niya na noon ay tila nagdududa pa sa kanyang kakayahan ay naging kaibigan niya. Napagtanto nilang ang batang ito na nagmula sa simple at payak na buhay ay may talento at determinasyon na hindi matatawaran. "Hey Elian," tanong ng isa niyang kaklase isang gabi matapos ang ensayo, "You always play with such emotion. Where does it come from?" Kumipi si Elian at saglit na tumingin sa kanyang violin. "I think it comes from my family. My father, who's a janitor, and my uncle, who passed away. They've sacrificed so much, and this violin was passed down to me. Every time I play, I think of them." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ng kanyang mga kaklase. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at parangal, nanatili si Elian na mapagpakumbaba. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagmamataas. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang kwento upang magbigay inspirasyon sa iba. Sa mga lihim na gabi, habang ang buong paaralan ay tahimik na, naupo si Elian sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang papel at panulat at dahan-dahang isinusulat ang mga nota ng isang bagong komposisyon. Tinawag niya itong Kanta ng Isang Janitor, isang piyesa na nagkukuwento ng buhay ng kanyang ama. Sa bawat linya ng musika, inilagay niya ang hirap at pag-asa, ang sakripisyo at tagumpay. Ito ang kanyang munting parangal sa taong naging inspirasyon niya mula simula pa lang. Hindi alam ng marami, ngunit ang mga liham na sinusulat niya ay palaging nakatuon sa kanyang ama. Sa bawat sulat, kasama ang mga bagong nota ng kanyang komposisyon, ay palaging may nakalagay na, "Para sa iyo pa." Sa kabila ng distansya, naramdaman ni Elian na ang kanyang musika ay ang tulay na nagdudugtong sa kanya at sa kanyang ama. Sa Vienna, si Elian ay hindi lamang natutong maging mahusay na musikero. Natutunan niyang tumayo ng may kumpiyansa, ngunit may kababaang loob. Nalaman niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa parangal at papuri, kundi sa kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Sa bawat tugtog niya, sa bawat nota na kanyang nilikha, na ipapakita niya ang kwento ng isang simpleng bata na may pangarap, na natutong tumugtog mula sa puso at naging inspirasyon ng marami. Pagkalipas ng 5 taon, bumalik si Elian sa Pilipinas sa gitna ng matinding init ng Hulyo. Sa terminal pa lang ng paliparan, sinalubong siya ng mainit ng ngiti ng mga dating kakilala, kasama ang ilan sa mga nakilala niyang taga-suporta. Ang kanyang pangalan, na minsang binibigkas lamang sa loob ng lumang bodega sa eskwelahan, ay ngayon ay kilala na ng marami sa larangan ng musika. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na naranasan niya sa Vienna at sa iba't ibang panig ng mundo, ang bumalik sa sariling bayan ay nagdala ng kakaibang damdamin.
May halo itong saya at kaba. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin muli ng mga tao, lalo na't ilang taon na siyang nawala. Ang araw ng benefit concert ay ginanap sa isang malaking open-air amphitheater sa Maynila. Ang layunin ng event, makalikom ng pondo para sa mga batang lansangan upang mabigyan sila ng pagkakataong mag-aral ng musika. Dumating ang daan-daang tao mula sa mga pamilyang gustong makakita ng libreng concert hanggang sa mga matataas na opisyal na nais makita ang tagumpay ng batang janitor na naging maestro. Sa backstage, habang inaayos ang mga huling detalye ng kanyang violin, nilapitan si Elian ng kanyang conductor sa orkestra, isang Austrian na nagngangalang Herr Schmidt. "Elian, are you ready?" Tanong nito habang may ngiti sa mukha. Tumango si Elian. "More than ready. I've been waiting for this moment." "Good. Remember, this is not just a performance. This is your story. Let them feel it." Nang tinawag na ang kanyang pangalan, lumabas si Elian sa gitna ng entablado, dala ang kanyang violin. Sa likod niya, ang isang buong orkestra na kanyang nabuo sa Vienna. Mga talentadong musikero mula sa iba't ibang bansa na sumama sa kanya upang magbigay pugay sa kanyang bayan. Tahimik na tumingin si Elian sa madla at doon nakita niya ang maraming pamilyar na mukha, mga kaibigan, pamilya at maging ang ilang alumni at estudyante mula sa Remedios Calderon Academy. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula ni Elian sa Tagalog. "Ang piyesang maririnig ninyo ngayong gabi ay espesyal. Tinawag ko itong pangarap ng isang walis tambo." Nagkaroon ng katahimikan at kitang-kita sa mukha ng madla ang tanong, ano ang ibig sabihin ng pamagat? Pero bago pa mag-isip ng malalim ang mga tao, nagsimula ng tumugtog si Elian. Sa unang himig ng kanyang violin, naramdaman agad ng madla ang damdamin sa likod ng musika. Ang bawat tono ay tila nagkukwento ng mahabang paglalakbay. Isang batang lalaki na tumugtog sa isang tahimik na bodega. Isang janitor na tahimik na nagbabanat ng buto para maitaguyod ang anak, at isang pangarap na tila imposibleng maabot ngunit hindi kailanman binitawan. Habang tumutugtog si Elian, sa gitna ng madla ay nandoon si Mang Erning, bagamat matanda na. Malinaw pa rin ang kanyang alaala ng mga araw na sinusubukang buhayin ang pamilya habang inaasikaso ang anak. Ngayon, hindi niya maalis ang tingin kay Elian. Naririnig niya sa musika ang bawat sakripisyo, bawat luha at bawat pag-asang itinaya niya para sa kanyang anak. Sa dulo ng piyesa, nanatili ang katahimikan, ngunit makalipas ang ilang segundo, nagsimulang tumayo ang mga tao. Unay mga guro mula sa Remedios Calderon. Sumunod ang ilang dating kaklase ni Elian. At sa huli, buong madla na ang pumalakpak at sumigaw ng bravo at mabuhay. Si Elian, bagamat sanay na sa standing ovation mula sa ibang bansa, ay ngayon ay may kakaibang init na naramdaman. Hindi lang ito palakpak, ito'y isang yakap mula sa kanyang bayan. Pagkatapos ng concert, nilapitan siya ng principal ng Remedios Calderon Academy. "Elian," sabi ng principal, "we've watched you grow and we've seen you transform into a world-class musician. On behalf of the school, I would like to invite you to become our honorary music director. We want to bring music to every child here, just as it transformed your life." Napatingin si Elian sa principal at hindi niya mapigilang mapangiti. "It would be an honor," sagot niya. "I would love to give back to the place where it all started." Ang Remedios Calderon Academy ay nagbago mula sa pagiging eksklusibong paaralan para sa mayayaman patungo sa isang institusyong nagbibigay ng pagkakataon sa bawat batang may talento. Bilang honorary music director, sinimulan ni Elian ang Pardo Music Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng musika sa mga batang mahirap pero may talento. Nagkaroon ng mga music workshops, libre ang mga instrumento, at mga guro na handang tumulong sa mga batang nangangarap makahanap ng tinig sa musika. Sa mga sumunod na taon, lumago ang foundation. Maraming bata mula sa lansangan ang natutong tumugtog at ang ilan sa kanila ay naging bahagi ng mga prestihiyosong orkestra. Ang kwento ni Elian ay naging inspirasyon para sa marami.
Isang patunay na sa tamang pagkakataon, determinasyon at gabay, kahit sino ay maaaring magtagumpay. At sa bawat bagong tagumpay ng mga batang natulungan niya, si Elian ay nananatiling mapagkumbaba. Palaging sinasabi, lahat ng ito alay ko sa tatay ko. Alay ko sa lahat ng taong naniwala sa akin. Sa gitna ng lahat ng ito, sa tuwing mag-isa siya sa gabi, patuloy pa rin niyang pinapatugtog ang pangarap ng isang walis tambo. Sapagkat sa bawat nota, muling bumabalik ang lahat. Ang kanyang pinagmulan, ang kanyang ama, ang kanyang musika, at ang kanyang pangarap. Nang magdiwang si Elian ng kanyang ika-18 kaarawan, hindi siya nagdaos ng engrandeng salo-salo. Sa halip nagkaroon lamang ng simpleng hapunan kasama ang pamilya, ilang malalapit na kaibigan at si Lolo Tiago. Habang tinitingnan niya ang hapagkainan, naalala niya ang mga gabing puro duda ang kanyang iniisip. Kung paano halos maiyak siya habang pinupunasan ang lumang violin matapos ang isang araw ng matinding ensayo. Ngunit ngayong gabi, walang alinlangan na puno ng pagmamahal at tagumpay ang paligid. Sa gitna ng masayang kwentuhan, may biglang tumawag sa telepono ni Mang Erning. "Hello, si Erning po ito," sagot ng kanyang ama. Medyo nagtataka kung sino ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang saglit, inilapag ni Mang Erning ang telepono at hindi maitago ang pagkagulat. "Anak, mukhang may magandang balita para sa iyo. Tila gusto kang bigyan ng parangal, isang Presidential Medal for Arts and Culture." Lahat ng nasa mesa ay natigilan. Ang medalya? Sa edad na 18, si Elian ay napangiti lamang. Pero sa loob-loob niya, hindi pa rin niya lubos maunawaan kung paano nagbago ang kanyang mundo. "Pasigurado po ba kayo?" "Hindi po yata totoo yan." "Sigurado, anak," tugon ni Mang Erning. "Sinabi nila, ikaw daw ang pinakabata sa pasaysayan na gagawaran ng ganitong karangalan." At ganoon nga ang nangyari. Ilang linggo ang lumipas, naganap ang isang seremonyang hindi malilimutan. Habang umaakyat si Elian sa entablado, suot ang kanyang simpleng coat at bitbit ang lumang violin. Tila naramdaman niya ang bigat ng lahat ng sakripisyo, pagod at pagkapanalo. Nang tanggapin niya ang medalya, sinabi ng Pangulo, "Sa bawat nota na nilikha mo, Elian, pinaalala mo sa amin na ang sining ay hindi lamang para sa ilan. Pinaalala mo sa amin na ang talento at dedikasyon ay maaaring manggaling kahit saan, at iyan ang pinakamahalaga." Nang magsalita si Elian, tumingin siya sa madla. Nakita niya ang kanyang ama, si Lolo Tiago, at ilan sa mga batang musikero mula sa Pardo Music Foundation. "Maraming salamat po," simula niya. "Ngunit hindi ko po nagawa ito mag-isa. Hindi ko po ito nagawa kung hindi dahil sa lumang violin ng tiyuhin ko at sa tiwala ng isang matandang musikero na naniwala sa akin noong wala pang ibang naniniwala." Tumahimik ang silid at lahat ng naroon ay tila nabighani sa kanyang sinseridad. Hindi ito isang pagyayabang. Ito'y isang kwento ng pasasalamat, ng pagkilala sa mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa kabila ng lahat ng medalya, tropeo at palakpak, nanatili si Elian na mapagtakumbaba. Palaging inuulit ang mga salitang iyon tuwing may interview o awarding ceremony. Sa parehong taon, ipinangalan sa kanya at kay Lolo Tiago ang isang bagong silid sa Remedios Calderon Academy, ang Pardo Tiago Hall of Music. Ito ang dating lumang bodega na naging pugad ng mga unang nota ni Elian. Ngayon, isa na itong fully equipped music room na bukas sa mga estudyanteng nais matuto ng musika, anuman ang kanilang pinagmulan. Nang dumalo si Elian sa ribbon cutting ceremony, hindi niya mapigilan ang mapaluha nang makita ang nakasabit na larawan sa gilid ng pinto. Isang black and white na larawan ni Tio Rolly. Hawak ang kanyang violin na sinamahan ng isang plake na may nakasulat na sa kanyang musika nagsimula ang pangarap ng maraming kabataan. Mula noon, si Elian ay naging inspirasyon ng bagong henerasyon ng mga estudyante para sa mga batang dati natatakot humawak ng instrumento dahil bata pagtawanan. Siya ang nagsilbing patunay na ang talento ay hindi base sa estado ng buhay. Sa tuwing magbabasa ng mga bagong aplikasyon para sa Pardo Music Foundation,
nakita niya ang maraming kwento ng mga bata na tulad niya noon, nangangarap din ng pagkakataong makilala. Bukod pa rito, naging bahagi rin siya ng mga internasyonal na jury para sa iba't ibang music competition sa Asia at Europe. Ang batang minsan lang nakikinig sa radyo habang hinahanap ang tamang tono, ay ngayon nakikinig na ng performances ng ilan sa pinakamahabang na batang musikero sa buong mundo. Sa bawat pagdalo niya sa mga kompetisyon, natututo siya mula sa iba't ibang kultura at tradisyon ng musika. Ngunit sa bawat pag-uwi, palagi niyang dala ang kwento ng kanyang sariling pinagmulan. Sir Elian, tanungin ni isang organizer sa Paris, matapos ang isang kompetisyon, "What drives you to keep going, to keep listening to young musicians even though you've already achieved so much?" "Because every time I hear them play," sagot ni Elian, "I remember the first time I held a violin. I remember the hope it gave me. And I want them to feel that same hope, that even if the world doubts them, there's someone who believes in them." Sa tuwing iniisip niya ang mga narating na, bumabalik ang lahat sa simpleng bagay. Ang lumang violin na pamana ng kanyang tiyuhin at ang tiwala ng isang matandang musikero na hindi niya malilimutan. Sa bawat piyesa na kanyang tinutugtog, sa bawat medalya na kanyang tinatanggap, palaging naroon ang pasasalamat at pagbibigay-pugay sa kanilang dalawa. Iyon ang tunay na kwento ni Elian. Hindi ang bilang ng kanyang mga parangal, kundi ang lalim ng kanyang puso sa bawat nota. Sa kanyang kalagitnaan ng 20s, umupo si Elian sa harap ng kanyang mesa. Hawak ang isang pluma at isang makapal na notebook. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, mga international concerts, workshops, at charity events, naramdaman niyang panahon na upang isalaysay ang kanyang kwento. Hindi para sa kasikatan o karagdagang parangal, kundi para sa mga taong nasa parehong sitwasyon niya noon. Tahimik, hindi sigurado sa sarili, ngunit may pangarap na umangat. At mula rito, isinilang ang kanyang autobiography, pinamagatang Tahimik na Tinig ng Violin. Sa loob ng kanyang kwarto, nakasabit ang 2 larawan sa dingding, ang isang itim-piting portrait ni Mang Erning at ang isa pa'y lumang litrato ni Lolo Tiago habang may hawak na violin. Sa ilalim ng 2 larawan, nakasabit din ang simpleng plake na may nakaukit na "To the silent mentors who taught me to listen." Doon niya idinidiin ang bawat pahina ng kanyang isinulat na parang humuhugot ng lakas mula sa alaala ng 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Hindi madaling isulat ang libro. Sa bawat kwento ng tagumpay na inilalahad niya, naroon din ang mga luha at kabiguan. Sa mga unang kabanata, inilarawan niya ang araw-araw na pagsubok sa bodega, kung paano siya muntik ng sumuko, at kung paano binigyan siya ni Mang Erning ng lakas ng loob na ipagpatuloy. Sinundan niya ito ng mga tagpong kasama si Lolo Tiago, ang mga simpleng leksyon tungkol sa bawing, ang mga kwento ng kabataan ni Tiago sa musika at ang mga sandaling naramdaman niyang may naniwala sa kanya, kahit wala ng iba. Sa huling bahagi ng libro, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng musika sa kanyang buhay. "Hindi ko minahal ang musika dahil magaling ako. Minahal ko ito dahil ito ang tanging paraan ko para magsalita sa isang mundong tila hindi nakikinig," isinulat niya. At sa pinakahuling pahina, sinulat niya ang linyang matagal na niyang gustong ipahayag. "Hindi mahalaga kung saan ka nagmula. Ang mahalaga ay paano ka tumugtog ng sarili mong musika." Bago matapos ang libro, inilagay niya ang isang espesyal na dedikasyon. "Inaalay ko ito kay Mang Erning at Lolo Tiago, na kapwa nagpaalam habang ako'y nasa isang tour sa Italy. Sa kanilang katahimikan, natutunan kong makinig. Sa kanilang simpleng paniniwala, natutunan kong maniwala sa sarili." Nang mailathala ang kanyang autobiography, hindi inasahan ni Elian ang napakalaking epekto nito. Ang mga librong unang inilunsad sa Pilipinas ay naubos sa loob lamang ng 2 linggo. Maging sa ibang bansa, marami ang nakabasa at na-inspire ng kanyang kwento. Ang mga bata, mga magulang, at kahit mga profesional na musikero ay lumapit sa kanya nagpapasalamat sa mensaheng dala ng kanyang libro. Ang ilan sa kanila ay nagsabing, "Elian, dahil sa'yo, sinimulan ko ulit tumugtog. Dahil sa'yo,
naniwala akong may halaga ang tinig ko. Sa isang espesyal na concert na ginanap sa Remedios Calderon Academy, na iyo'y tinatawag ng Pardo Tiago Conservatory, itinanghal ni Elian ang isang piyesa na matagal na niyang hinahanda. Ang pamagat nito'y Lihim ng Bodega. Ito'y isang orihinal na komposisyon na sinimulan pa niya noong bata siya habang tumutugtog sa tahimik na sulok ng eskwelahan. Ang bawat nota ng piyesa'y may dalang damdamin. Ang lungkot ng mga gabing tila walang nakikinig. Ang saya ng unti-unting pagkatuto at ang pag-asa na dala ng isang lumang violin. Pagkalapat ng unang nota, tahimik ang lahat. Ang mga tagapakinig, kasama ang kanyang mga dating kaklase, mga guro at mga bagong henerasyon ng estudyante, ay nakatigil, nakikinig at nakikiramdam. Habang tumutugtog si Elian, tila bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga araw sa bodega, ang mahihirap na ensayo, at ang mga taong hindi tumigil maniwala sa kanya. Nang matapos ang piyesa, dahan-dahan niyang ibinaba ang violin at tumingin sa madla. Walang nagsalita. Wala ring sumigaw. Ilang sandali ang lumipas na parang isang mahabang katahimikan at saka unti-unting tumayo ang mga tao. Ang mga palakpak ay nagsimula sa maliliit na tunog hanggang sa naging isang malakas at mahabang alingawngaw. Walang nagsalita ng kahit anong papuri. Hindi na kailangan. Ang kanilang palakpakan na umaabot hanggang sa bawat sulok ng concert hall ay sapat na para iparamdam kay Elian ang kanilang paghanga at pasasalamat. Sa huling sandaling iyon sa entablado, hindi na si Elian ang anak ng janitor. Hindi na siya ang batang pinagtatawanan sa eskwelahan. Siya'y naging simbolo ng tapang, ng tiyaga at ng musika. Sa bawat palakpak ng madla, sa bawat yakap ng kanyang mga guro at tagahanga, muling nabuhay ang kwento ng isang simpleng batang lalaking minsang pinagtawanan. Ngayon ay minamahal na ng mundo.